binabantayan ko itong camera ko. Kapag luminaw na, saka ako pipindutin ng go. Umaano-ano nga kasi, parang nililipad ng hangin. Okay. Pag-usapan naman po natin ng isa pang hangal na itong bansa natin na parang yung bahay ng langgam na parang binulabog. Nagkagulo dahil dito sa ICC. Well, sa totoo lang. So, pag-usapan natin itong reaction nitong dalawang avid supporter, dalawang senador na maingay at grandstanding na mga kaalyado nitong berdugong taga Davao. The Berdugo from Davao. Ito nga po si Robin Padilla. Kasi parang nagpabida na naman. Umiksena na naman. Well, siguro nami-miss niya yung limelight. Palibhas sa artista ng artista, di ba? Gustong-gusto lagi nasa harap ng camera. At yung gusto palaging bida. So ngayon, naggaling-galingan na naman po. Ito pa naman pag nagsasalita at napapansin nyo yung style ng pananalita niya. Well, yun yata ang natural niya talaga Yung parang kanto boy. Hindi bagay hindi bagay maging senador. My goodness. Kasi yung senador na kung magsalita parang nakikipag-inuman sa kanto. Yung ICC, tapusin na yan. Tapusin? Paano mo tatapusin ang ICC? Hindi pa nga nag-umpisa. Nagmamagaling. Wala namang pagkaintindi. Gusto mo tapusin kasi paano mo tatapusin, Robin? Tapusin na kalimutan o umpisahan para matapos? Bakit, Robin? Pati ikaw ba? Kinakabahan ka? Kasi pag dinampot yung amo mo, yung nag-iisang amo mo, paano ka na? Pag wala na yung amo mo? Bakit? Sa totoo lang, Robin, bakit masyado kang in love dyan sa sabi mong nag-iisang amo mo? Ano bang naitulong niya na nagpapanalo sa'yo? Ang nakatulong sa'yo, si Bongbong Marcos. Hindi ka marunong kumilala ng kung sino ang taong nakatulong sa'yo. Hindi ka naman sa PDP Laban tumakbo Sa Uniteam ka, di ba? Taga Uniteam ka O nakisakay ka lang sa barko ng Uniteam. Tapos nung pagdaong sa pier, lumipat ka ng barko. Sa barko ng PDP Laban. Siraulong Robin Padilla na to. Walang utang na loob. Matapos kang makisakay sa bus. Kanina barko, ngayon bus. Sige, barko na lang ulit para consistent. Matapos mong makisakay sa barko ng Uniteam ni Bongbong Marcos, ngayon gusto mong ilubog. Diba? Traidor ka.
matapos kang manalo at ipinagmamalaki mo pa na number 1 ka. Eh, paano mga Marcos loyalist yun, karamihan? Kasi nga, bit-bit ka ng unity. Tapos, nung nakapasok ka, bumaliktad na yung, naghubad ka na ng damit mo. Hinubad mo na yung damit mo na pula. Pula nga ba o green? Nagpalit ka na ng kulay. Tapos ngayon, gusto mo tapusin na yung ICC. Hindi pa nga napaparusahan. Tatapusin na kaagad. Ano ka? Sinuswerte? Ayaw mong parusahan yung porke amo mo? Alam mo, Robin, akala ko mabait ka. Diba? Sabi, mabait ka eh. Kaya nga maraming bumoto sa'yo kasi nabaitan sa'yo. Yun pala, totoong bad boy ka nga. Kung talagang mabuti kang tao at mabait kang tao, dapat, Robin, doon ka sa side ng biktima. Doon ka sa side ng mga biktima. Diba, sa pelikula tagapagtanggol ka ng naaapi? Anyari? Naging senador ka lang itinakwil mo na yung mga taong naaapi at kumampi ka na dito sa nang aapi. Kumampi ka na sa oppressor. Niyurakan mo na rin yung oppressed. Tinitiris-tiris mo ng paa mo. Dahil dyan sa ginagawa mo, inililigtas mo yung perpetrator, yung criminal. Sana gawin mo yung kung ano yung mga papel na ginagampanan mo sa pelikula na doon ka hinahangaan. Tagapagtanggol ng naaapi. Dapat ganon din ang gawin mo this time. Lalo pa na ngayon, nag-apply kang tagapagtanggol at binabayaran ka. Diba? Sinasahuran ka ng mga tao na supposed to be ipagtatanggol mo. Tapos ngayon, alam mo, Robin, patong-patong na ang kasalanan mo sa taong bayan. Isa na ito. Itong pagtakip mo at pagtatanggol dito sa isang oppressor na ito. Dito sa murderer na ito. Pangalawa, hindi pala pangalawa yun ang una. Itong ginagawa mong pagtatraidor sa bayan sa issue ng West Philippine Sea. Diba? Kamping-kampi ka sa China. Atraso mo yun sa amin, Robin. Baka hindi mo na-realize. Magkano, Robin? Magkano ang sinasahod mo kay Xi Jinping? At ganyan na lang yung mga harassment na ginagawa sa mga kababayan natin dyan sa karagatan. Wala ka man lang no comment. Para kang si Sarah, no comment. Sayang. Sa bagay, hindi naman ako bumoto sa iyo Sayang na nanalo ka. Sayang lang na sinuportahan ka ng mga tao. Nagpapasaway na naman ang camera ko. Pumihit lang ako. Yan.
bigyan mo ko ng bagong camera. Kaya sana mga katribo ko, sana wag niyong i-skip yung mga commercial ads para makabili ako ng bongga na camera. Yung Rode wireless. Mahal mo. Ito kasi binili ko to practice lang eh. Practice vlogging. Itong si Robin Padilla po. Alam mo Robin, sana nanonood ka, no? Nakikinig ka. Sayang lang ang milyon-milyon. Milyon ba? Ilang milyon ba? Ay, hindi naman. May milyon din yatang tinatanggap yan eh. Pork barrel. Saka yung hundreds of thousands na sinasahod mo every month. Na ala naman kaming nahihita sa iyo. Wala naman kaming napapala sa iyo. Wala kang naitutulong. Wala kang silbi. Wala kang saysay. Walang saysay yung pagkakaroon mo ng upuan dyan sa Senado. Wala ka naman kasi dapat dyan eh. Bakit nandyan ka? Sayang lang ang pinapasahod sa iyo. Wala naman kaming, luging-lugi kami sa iyo eh. Hindi man lang kami makabawi sa pinapasahod sa iyo. Sa halip, pahamak pa. Di ba mga kababayan, kapahamakan po ang nakukuha natin kay Robin Padilla. Sa papanong paraan? Dahil dyan sa pagkampi nito ni Robin Padilla sa panghaharas at pang-aagaw ng China, napapahamak po tayo. Napapahamak yung mga sundalo natin at yung mga naghahatid ng supplies papunta dyan sa Ayungin. Dyan. Sa karagatan. Napapahamak. Dahil sa pagkampi, pagiging traidor nitong si Robin Padilla. Imbis na kumampi sa atin, paano sa ganon, kung mas, sana po, lahat ng mamamayang Pilipino ay iisa po ang prinsipyo. Iisa ng stand when it comes to the WPS issue. Kung isang collective principle, alam mo na, saan ko kayo hinugot? Iisa lang po na prinsipyo dapat natin ng mga Pilipino. Kung wala sana pong mga traidor, mas malakas po ang laban natin. Kaya po humihina ang laban natin dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kababayan, dahil po dito sa mga traidor na ito. Mga kababayan natin, traidor. Biruin mo. Ay, napalayo na naman ako ng... Napalayo po ako ng... na naman ng... topic. Okay, stick to Robin Padilla. NDICC nga pala, no? Ito kasing camera ko, kaya minsan nalilito ako. Ano kaya ang magiging reaksyon nitong ni Robin Padilla, nung mga pro-Duterte na vloggers, kapag po parang nakikinikinit ako kasi. Yung, hindi ko lang alam, hindi ko lang sure kung ano ang itsura ng pagtangay nila kapag mga Duterte inaresto. Yun bang dadalhin na sila sa kung saan sila dadalhin? Sa impyerno siguro. Nakapusas kaya sila? Ano kayo sa palagay ng mga kababayan?
Nakaposas kaya? Di ba yung mga kriminal kapag inaresto, nakaposas? Ganon din kaya? Baka hindi naman ano. Kasi kahit pa paano bibigyan nila ng dignity. Dahil former president yan matataas na tao. Well, so unfair. Dapat pag kriminal, pag ganyan, hindi po titingnan kung maliit o sikat. Kung former president o basurero. Kung kailangan pusasan. Dapat nga pati paa pusasan Diba? Kagaya ng yung mga African slaves noong araw na pati paa may posas. Posas ba yun? Ang posas sa kamay lang. Yung sa paa, ano ba yun? Anklet? Nabubobo na naman ako. No, mga kababayan, nagmamagaling si Robin Padilla Gusto niya tapusin na Kasi 2019 daw, umalis na daw tayo sa ICC. Iba naman po ang sinasabi ng Supreme Court Sabi ng Supreme Court, hanggang ngayon may jurisdiction sa atin ang ICC. And that's good news. Well, sa atin, good news. Sa mga Duterte, bad news yun. Alam niyo mga kababayan, how I wish talaga na daputi na sila. Kayo, ano ba ang wish ninyo? Ako wish ko lang. Sana po mawala na sila dito. Kasi danger po sila sa bansa natin, sa totoo lang. Hindi po sa nasusuklam ako sa kanila. Hindi po ganun. Sa totoo lang, kapag sila di ba, nasanay sila sa buhay na marangya, tapos nasanay sila na sila ay tinitingala, kinatatakutan, makapangyarihan, tapos biglang, pag nakaposas parang helpless. Sa totoo lang, medyo nakakaawa yun. Pero, ganun talaga Pag may kasalanan ka, pagdusahan mo. Alam mo kung bakit how I wish na mawala na sila dito sa bansa natin? Dahil nga po sa connection nila sa Communist China. Yun po ang talagang nakaka-worry doon. Yung pagiging traidor nga po Tinatraidor po tayo nitong mga Duterte na ito. Nitong mga pro-China na ito. Ibinibenta po tayo sa China. Baka hindi natin na re-realize yan. Itong mga nahuli na mga Chinese nationals na may mga high-powered guns na posibleng yun ang gagamitin ni Duterte sa destabilization plot. Isa pa lang yun na grupo. What if kung saang lugar ng Pilipinas mayroon yan? Dapat saliksikin yan halughugin. Yan po ang number one reason kung bakit gusto ko na po sila na damputin ng ICC. Para mawala na sila dito. Mawala na ang connection nila sa China. Dahil delikado po tayo. Delikado ang buhay natin habang nandito yung mga Duterte. Hindi po yan chika. Yan po ang natin. Diba mga kababayan? Kakatakot. Kaya dapat lang po talaga na hayaan na ni PBBM na papasukin na yung ICC. Tamputin ang mga yan. Okay po mga kababayan. Thank you for watching and see you in my next vlog.